Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur. At magandang umaga po dito sa lungsod ng Naga. Magandang umaga sa lahat po ng inaabot ng istasyong ito. Sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaños ng Jesus Christ to the World Mission, Maharlika Highway, Naga City. At sa loob po ng kalahating oras, kayo po ngayon ay nakikinig sa biyaya sa pagkaaga. So sige po mga minamahal kong mga tagapakinig, yung mga gising na at yung iba ay ngayon ay nakahanda na talaga, no? Nakaantabay na, nakikinig sa radyo at manonood live sa Facebook. Magandang umaga po sa inyong lahat dahil po sa kaeksian ng ating oras. Hindi na ho tayo magtatagal pa, ano po? Magsimula na ho tayo na mag-aral at itong ating pag-aaralan ngayong umaga ay magsilbing aral na dapat nating pamarisan o kaya depende dito sa ating aral na pag-uusapan kung ano ang mga dapat pag-ingatan, mga dapat iwasan at mga dapat na gawin o sundin o kaya ipamuhay. So bago po yan, tayo po'y manalangin saglit. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos sa langit, muli po kami nagpapasalamat sa kalayaan na kami ngayong mga oras na ito ay may taglay na buhay, lakas, upang muli po harapin ang buong maghapon sa iyong pamamatnubay. Ngayon pong umaga, patnubayan po ninyo kami ng iyong banal na espiritu habang kami nakikinig ng iyong mga aral upang ito ay aming maintindihan. Ito ang aming dalangin kalakip ng aming papuri sa iyo amang Diyos sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang umaga po kay Ma'am Eva Agregado. Magandang umaga din po kay Ma'am Lourdes Garrido. Okay po, tuloy na ho tayo. Mula po rito sa Lumang Tipan, may babasahin po ako sa Kabanatang 27. Sa English Bible, ito po ay Genesis chapter 27. Ito po ang nasusulat sa unang talata hanggang sa mga susunod na mga talata. Si Isaac ay matanda na at halos hindi na makakita. Kaya pinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Pumunta ka sa parang at mangaso. Ihuli mo ako ng hayop at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Kaya't nang umalis ito upang sundin ang bili ng ama, tinawag ni Rebecca si Jacob at sinabi, "Narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Esau. Hihuli mo ako ng hayop at lutuin mo para sa akin. Pagkakain ko, babasbasan kita
sa harapan ng Diyos bago ako mamatay. Kaya't ganito ang gawin mo, anak. Kumuha ka kaagad ng 2 kambing na mataba at iluluto ko para sa iyong ama. Ipaghahanda ko siya ng pagkain gustong gusto niya at ipakain mo sa kanya upang ikaw ang mabigyan ng basbas bago siya mamatay. Ngunit sumagot si Jacob sa kanyang ina, balbon po ako, sabi ni Esau, balbon po si Esau, samantalang ako'y hindi. Malalaman po ng aking ama na nililinlang ko siya. Kapag ako'y kanyang nahipo, susumpain niya ako sa halip na basbasan. Sumagot ang ina, hayaan mong sa akin tumalabang anumang sumpa niya. Basta't sumunod ka, anak. Ako na ang bahala. Kumuha ka na ng kambing. Kumuha nga si Jacob ng kambing at iniluto ng kanyang ina ang putahing gustong gusto ng kanyang ama. Binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na nakatabi sa bahay. Ang mga braso at lig ni Jacob na walang balahiboy, binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. Ama, sabi niya, sino ka ba? Tanong nito. Ako po si Esau, sagot ni Jacob. Nagawa ko na po ang inyong iniuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kainin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan ninyo pagkatapos. Napakadali mo naman yatang nakahuli, tanong ni Isaac. Tinulungan po ako ng Diyos na iyong Diyos, sagot ni Jacob. Nagtanong muli si Isaac, ikaw ba talaga si Esau? Lumapit ka nga rito nang matiyak kong ikaw nga. Hanggang dito na lamang po muna ang aking babasahin sapagkat ito'y napakahaba. Pero ngayong umaga, ang gusto ko lamang mangyari ay kapulutan natin ito ng aral. Magandang umaga po kay Ma'am Claire Dakuya Ricafort. Magandang umaga din po kay Sir Luis R. San Jose Jr. So, mga minamahal kong mga tagapakinig, dito po sa kababasa ko lang galing sa Heneses Kabanatang 27, napakarami ho nating aral na mapupulot dito. Pero sa kaiksyan ng ating oras, titingnan ho natin kung ilan lang ang makakaya ko, depende sa ating oras. Ito po ay isang istorya na kung saan paikliin ho natin, nung dumating po yung panahon na si Isaac po ay matandang-matanda na, ay igagawad niya na po ang kanyang bendisyon sa kanyang panganay na anak na ang pangalan po ay Esau. At sa mag-asawa po na Isaac at Rebecca, ang paborito pong anak ni Isaac ay si Esau. Ito namang si Rebecca, ang paborito niyang anak ay si Jacob. So, sa madaling sabi po, nung igagawad na po ni Isaac ang kanyang bendisyon bago siya mamatay, kay Esau niya ito ibibigay dahil panganay ito. Bukod pa sa paborito niya ito. To make the long story short, kinausap po ni Isaac si Esau, ang panganay niyang anak. Inutusan ito na ihuli siya ng hayop at lutuin ang putahing paborito niya. Problema po, habang kinakausap po ni Isaac ang kanyang panganay na anak na si Esau, ay nakikinig pala ang kanyang asawa na si Rebecca. Paiklin pa natin ang istorya. Ngayon, nang umalis na si Esau para sundin ang pinagagawa sa kanya ng ama, tinawag naman po ni Rebecca si Jacob, ang paborito niyang anak. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig ngayon. Magandang umaga po kay Sir Abraham Bulusan. So, ito po ang kwento. Tinawag ni Rebecca si Jacob
At sinabi sa kanya yung sinabi ng kanyang ama. Sabi niya, anak, narinig ko na kinausap ng tatay mo ang iyong kapatid na panganay, si Esau, at ganito ang pagkakasabi niya. O so sa madaling sabi, sinabi ni Rebecca sa kanyang anak na si Jacob ang sinabi ng tatay nila. Yan. Sabi ng nanay, ganito ang gawin mo, anak. Hihuli mo ng hayop ang iyong tatay at ipagluluto ko siya ng paborito niyang ulam para sa iyo, ikaw ang mabasbasan, sabi ng nanay. Ano po, kasi ang gustong mangyari ni Rebecca, ang paborito niyang anak si Jacob, kaya dapat kay Jacob maisalin o maigawad ni Isaac ang basbas o ang bendisyon. O paiklin pa natin ang istorya. Sa madaling sabi, nakahuli na ng hayop si Jacob at niluto ng kanyang nanay, at yung nilutong ulam dinala sa kanyang tatay na si Isaac. At ito na ngayon ang senaryo. Kaharap na ni Jacob ang kanyang tatay. Ginawa niya po ang lahat ng ito sa paghahangad na makamtan ang basbas o bendisyon ng kanyang ama. Pero sa simula pa lang, mga minamahal kong kapatid, mga kaibigan, ayaw din sana itong gawin ni Jacob. Kaya lang, sinunod niya rin ang kanyang nanay. Kumbaga, si Rebecca po ay larawan ng mga ina na konsentidora. Si Rebecca po ay larawan ng mga ina na sa halip ituro ang tama sa kanyang anak, ang itinuro niya po ay ang mali. Tinuruan niya si Jacob na mandaya. Tinuruan niya si Jacob na huwag magrespeto sa kanyang ama, sa kanyang asawa. Diba? Kasi igagawad nga ni Isaac ang bendisyon na para kay Esau, ngayon, aangkinin ni Jacob. Kaya ang nangyari, tinuruan ng nanay yung anak niya na magsinungaling, dayain ang tatay niya, dayain ang asawa niya, diba? So, si Rebecca po, mga minamahal kong mga tagapakinig, ay larawan ng isang ina na hindi tama at hindi makatarungan ang kanyang isinasaling aral o turo sa anak. Pero alam nyo, napakahalaga nitong ating pinag-aaralan, napakahaba nito, pero paiiksin ko po. Ngayon, ito na po, magkaharap na si Isaac at si Jacob. Igagawad na po ang bendisyon. Kasi alam nyo, nung araw, ang bendisyon talaga, kahit naman ngayon, ang bendisyon ng tatay, kapag ito ay iginawad sa anak, ito ay nangyayari. Ngayon, paiksin natin ang istorya. Kumain na si Isaac ng niluto ni Rebecca na paborito niyang ulam, pero hindi niya alam na ang kaharap niya po ay hindi si Esau. Kasi nga, napakatanda niya na, malabo na ang mata, nakikinig na lang siya, at humihipo na lang, ganon. So, hindi niya alam na ang kaharap niya po ay hindi ang kanyang panganay na anak, kundi ang kaharap niya po ay si Jacob. So, to make the story short, nakakain na si Isaac, at ngayon, muli siyang nagtanong. Tinanong niya si Jacob. Sabi niya, ikaw nga ba talaga si Esau? Sabi nga man ni Jacob, opo, ako nga po. So sa madaling sabi, halika anak, hagkan mo ako. So hinagkan po ni Jacob ang kanyang ama, at nahipo siya at naamoy ni Isaac ng kanyang ama. Kasi si Esau mabalahibo. Kaya nga para maramdaman na mabalahibo siya, gumawa ng paraan ng kanyang ina na si Rebecca na binalutan siya ng balahibo ng kambing, para pag siya nahipo ng kanyang ama, aakalain ng kanyang ama na si Esau siya, para igawad ang bendisyon. Magandang umaga po kay Sir Lauro Rivera San Jose. So, paigli natin ang istorya. Ito na ngayon. Iginawad na ngayon ni Isaac ang kanyang bendisyon. Tapos na. Naigawad niya na. Siya namang pagdating,
ng panganay niyang anak na si Esau. So sa madaling sabi, mga minamahal kong mga tagapakinig, napakaraming aral ang matututunan natin dito. Una, sa mga magulang, naniniwala po ako na kung mayroon mang dapat panggalingan ng pagkakaisa sa pamilya, kung mayroon mang dapat magturo para ang magkakapatid ay magkaroon ng respeto sa isa't isa, kung mayroon mang magtuturo ng paggalang sa ama at sa ina, wala pong ibang magtuturo niyang kundi mismo ang magulang. Dito po sa istorya, tinuruan ni Rebecca ang kanyang anak na si Jacob na mandaya, na magsinungaling, lukuhin niya ang kanyang tatay. Iyon po ang nangyari. Niloko ni Jacob ang kanyang tatay para makuha yung bendisyon na para sa kanyang panganay na kapatid. Paano nangyari? Nangyari ito dahil po sa kanyang nanay. Pero alam nyo, hindi lang ho nagtapos sa istoryang yon. Alam nyo ba na naging magkaaway si Jacob at si Esau bilang magkapatid? Matindi ang nangyari sa kanilang sigalot talaga. Kung pag-aaralan nyo at babasahin ang Biblia sa Henesis 27 hanggang sa mga susunod pang mga kabanata, masasaksiyan ninyo at malalaman ninyo na dahil po sa ginawa ng kanyang nanay, siya na rin ang nagturo para ang kanyang dalawang anak ay mag-away habang buhay. Kaya aral po ito sa mga nanay na siguro ay nakikinig ngayon at makakapakinig pa nito, na kung sakali ang nanay o tatay may paborito kayong anak, halimbawa may 2 kayong anak, o 3, 4, sabihin natin 1 dosena, dyan sa 12 anak ninyo, kung sakali man may paborito kayo dyan, sana sarilinin na lang ng magulang. Sarilinin na lang. Wag nang iparamdam sa ibang anak na para bagang sinasabi mo, paborito mo itong anak mo kaysa sa ibang anak mo. Ganun ang nangyari Paborito ni Rebecca sa magkapatid si Jacob. At dahil paborito niyang anak, kahit turuan niya itong magsinungaling at dayain ang kanyang asawa, ginawa niya. Pero hindi niya naisip ang panghabang buhay na magiging epekto nito sa magkapatid. Naigawad na ni Isaac bilang ama ang kanyang bendisyon na dapat sana para kay Esau, pero naigawad kay Jacob. Ngayon, dumating ngayon si Esau, tapos na, naigawad na yung bendisyon. Umiyak siya ng umiyak, nakiusap na baka may isa pang bendisyon na pwedeng ibigay si Isaac bilang ama. Pero wala na nakamta na ni Jacob ang bendisyon na para sa kanya. Alam nyo, mula noon, nagkaroon ng matinding puot. Hindi lamang galit, puot. Baga kahit sa English, baga magkaiba ang anger sa hatred. Hatred po ang naramdaman ni Esau. Puot sa kanyang kapatid dahil niloko siya nito. Mula noon, matindi ang naging pag-aaway nila. Anong aral ang matututunan natin dito? Unang-una, kung mayroon mang dapat magturo na ang magkakapatid sa pamilya ay magkaroon ng respetuhan sa isa't isa. Dapat ang magulang. Dapat ang tatay o ang nanay. Pero ang tinuro po ni Rebecca bilang isang nanay, mali. Tinuruan niyang mangloko ang kanyang anak na si Jacob. At sabi niya pa, sa kanya tatalab yung sumpa na para kay Jacob. Malabo yun. Kasi nga po, pagka naigawad ng bendisyon, mangyayari talaga yon sa ginawaran ng bendisyon, ng pagpapala. Ang ginawad ni Isaac bilang ama, bendisyon ng pagpapala, hindi bendisyon ng sumpa. Kaya ang aral na pwede nating matututunan dito, mga minamahal kong mga tagapakinig, sa mga magulang, tatay man o nanay, kung sakali man talagang hindi maiwasan na kayo ay may paboritong anak, sana ganun pa rin ang inyong magiging pakikitungo, pantay-pantay. Tingnan nyo pag-isipan nyo itong mabuti.
Pagka ang magulang namatay na, paano na lang kung hindi naturuan ng mga magulang na ang magkakapatid dapat nagdadamayan? Na dapat ang magkakapatid kahit ano ang mangyari, nagtutulungan. Paano magkakatulungan si Esau at si Jacob na magkagalit na nga sila? Nagkaroon ng matinding puot si Esau sa kanyang kapatid na si Jacob dahil yung bendisyon na para sa kanya ninakaw o nandaya si Jacob kung bakit ito napa sa kanya. Kaya ang aral na pwedeng matutunan dito sa mga nanay, huwag maging konsentidora. Huwag tuturuan ng mali ang anak. Ang nanay po baga, ilaw ng tahanan. So dapat, ang ginampanan sana ni Rebecca ay tinuruan niya ng tama si Jacob. Tinuruan niyang irespeto ang kanyang kapatid, irespeto ang kanyang tatay, hindi ganun ang kanyang ginawa. Tinuruan niyang gumawa ng masama ang kanyang anak. So, larawan si Rebecca ng mga nanay na sa halip turuan ng tama ang anak, tinuturuan ng mali. Sa ating panahon, sa realidad ng buhay, nakakakita tayo ng ganyan. Mga nanay na sa halip na turuan ng tama ang mga anak, kinukonsente ang mali. Diba? Kaya ang mga anak nabubuhay sa kamalian. Kaya si Rebecca ay larawan ng mga ina na hindi nagtuturo ng tama sa kanyang anak. Kaya dahil sa kanyang ginawa, tingnan nyo ang nangyari, panghabang buhay na pagkakagalit, pag-aaway ng magkapatid na Esau at Jacob. Isipin nyo na lamang, pagka ang magulang wala na, paano kung magkakagalit ng magkakapatid? So ano ang iniwan ng mga magulang? Hindi ba pag-aaway ng magkakapatid? Kaya alam nyo, mahalaga ito Huwag natin itong babaliwalain kasi mayroon itong panghabang buhay na epekto. Kaya ang dapat na ginagawa ng mga magulang, pagka kayo po ay may mga anak, 1, 2, 3, o 12 anak, o higit pa roon, ang papel ng magulang, turuan ng mga anak na habang buhay pa ang magulang ay magkakasundo-sundo. Turuan ng mga anak na magrespetuhan, magtulungan, para pagkawala ng magulang, mananatili ang pagtutulong-tulungan ng magkakapatid. Paano kung magkakaaway? Tapos wala na ang magulang. So, ang pangit na mangyayari ay panghabang buhay pong samaan ng loob. Alam nyo, sa realidad, maraming magkakapatid talaga ang magkakagalit. Maraming magkakapatid ang hindi nagtutulungan, magkakapatid na hindi nagdadamayan na parang hindi magkakapatid. Pero alam nyo, isa sa faktor niyan, paano sila pinalaki ng magulang. Ang isang faktor kung bakit ang magkakapatid ay may galit sa isa't isa. Isa sa faktor, hindi ko sinasabing yun ang pinaka-faktor, kundi isa sa dahilan kung bakit ang magkakapatid ay walang pagmamahalan sa isa't isa. Dahil siguro, hindi po hinubog ng magulang. Hindi tinuruan. Ito ang nangyari kay Rebecca. Tinuruan niyang magsinungaling, manloko ang kanyang anak na si Jacob para lamang mapasa kanya ang bendisyon na para kay Esau. Si Rebecca ay larawan ng isang ina na masama. Si Rebecca ay larawan ng isang ng isang ina na hindi nagtuturo ng magandang karakter sa kanyang anak. Nagtanong na sana si Isaac, ikaw nga ba talaga si Esau? Twice. Tinanong si Jacob ng kanyang tatay kung siya nga ba si Esau. May chance pa sana na kahit sabihin na nanloko siya, may pagkakataon pa sanang itong itama niya. May pagkakataon pa sana. Kaso na brainwash na siya ng kanyang nanay. Anak, ganito ang gawin mo. Yung bendisyon na para sa kapatid mo, angkinin mo. Ayan. So na brainwash na siya ng kanyang nanay. 2 beses siyang tinanong ng tatay, ikaw nga ba talaga si Esau? Opo, ako nga po si Esau. Di, naigawad sa kanya.
ang panghabang buhay na bendisyon. May pagkakataon pa sana siyang itama. Kaya si Jacob po ay larawan ng mga anak na wala ring respeto sa kanyang kapatid. Yun din ang nangyari. Oo nga, tinuruan siya ng masama ng kanyang nanay, pero dahil may sapat na rin siyang ustong pag-iisip, so sana hindi niya na rin sinunod ang kanyang nanay, para hindi nagkaroon ng problema. Pero sa madaling sabi, kumbaga na-brainwash na rin si Jacob ng kanyang nanay, so sinunod niya na lang ito, pero hindi niya naisip ang panghabang buhay na magiging epekto ng kanyang ginawa. So nasa kanya na ang bendisyon, at iyak ng iyak si Esau dahil para sa kanya yon. Anong aral? Napakaiksi ng ating oras. Anong aral ang iiwan ko po sa inyo, sa ating lahat, sa mga magulang? Pagbuhay pang magulang at may mga anak po kayo, turuan nyo po ng tama. Kung isa kang nanay, turuan mo ng tamang disiplina ang anak. Turuan ang magkakapatid na magdamayan. Kasi diyan nagaganap, pagka hindi tinuruan ng magulang, ng tatay o nanay man ang kanyang mga anak, na ang magkakapatid ay magmahalan, magtulungan, magdamayan kahit anong mangyari, wag mag-iwanan sa isa't isa. Paano pagka wala ng magulang? Pagka hindi tinuruan ng magulang, maniwala po kayo. Nakakita na po ako marami ng beses, magkakapatid na parang hindi magkakapatid. Magkakapatid na walang malasakit sa isa't isa. Walang damayan. Bumabuti pa yung ibang tao na parang kapatid. Pero yung totoong magkadugo, totoong magkapatid, parang hindi magkapatid. Anong punot dulo? Dahil may galit, may puot sa isa't isa. Kaya sana sa maikling na ibahagi ko ngayong umaga, ang aral na dapat iwan nito sa ating lahat, lalo na sa mga magulang. Kung may paborito kayong anak, sarilinin na lang ninyo. Kayo na lang ang nakakaalam na paborito nyo ang anak na ito. Pero wag nang iparamdam sa ibang mga anak para ang pagtrato ng magkakapatid, magkakapantay din. Walang mangyayaring dayaan sa isa't isa. Walang mararamdaman ng isa't isa na mas mahalaga ang ibang kapatid sa magulang at yung iba hindi. Kaya sa mga magulang, sana may natutunan po tayo ngayong umaga na kung may mga anak po kayo, itrato nyo ng pantay-pantay. Turuan nyo na magrespeto sa isa't isa. Dahil kapag hindi, kayo na din ang nagbunsod ng pag-aaway ng magkakapatid. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos sa langit, marami pong salamat sa aming natutunan ngayong umaga. Ito po ay naisulat, ito ay nangyari noong panahon para maging aral sa amin sa panahong ito. Maging aral sa mga magulang, partikular sa mga nanay o sinumang mga tumatayong guardian ng mga anak. Panginoon, salamat po. Pagpalain niyo ang lahat ng nakinig at nanood. Pagpalain niyo po ang biyaya sa pagkaaga. Pagpalain niyo po ang istasyong ito ng DWLV 91.9 FM. Pagpalain niyo ang lahat ng staff. Pagpalain niyo po ang buong Villaferte family. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Muli po, sa ngalan ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños, nakasama natin sa technical side, si Sir Stephen Pavis. Magandang umaga po sa inyong lahat.